Kung ang lahat ng bagay ating huhusgahan, maging ang tinuturing nating dakila, mayroon pa kayang magpapahalaga sa mga bagay na ito? Yung Bayaning Third World ni Mike De Leon na aking napanood. Isang pelikulang nagsasaad ng ilang opinyon at katotohanan na humikayat sa akin upang lisanin ang pagkapalagay ng isipan sa kung ano lang ang aking nalalaman. Sa akin lang, kung si Rizal kaya ay nabubuhay sa kasalukuyan at napanood niya itong Bayaning Third World, masisiyahan kaya siya? Ano kayang magiging reaksyon niya? Si Rizal, na naturing na pambansang bayani ng Pilipinas. At sa pelikulang iyo'y binansagang Bayaning Third World. Bayaning Third World dahil mula siya sa Pilipinas at ang Pilipinas sa isang third-class country. Kabilang raw sa mababang uri ng lipunan at kung ikukumpara sa isang bayani sa ibang bansa, wala raw panama. O Bayaning Third World daw, na tulad ng sinabi ni Ricky Davao, na Bayaning Third World, marupok, third class. Marapat bang husgahan si Rizal sa mga ganitong uri ng salita? Marahil ay dahil sa mga kontrobersyal sa kanyang buhay, o dahil sa kanyang mga naging kahinaan, minsan siyang naging duwag upang ipaglaban ang kanyang mga nasimulan. Naging duwag nga ba si Rizal? Bilang isang palaisipan, tunay bang ginawa niya ang retraction document? Yung retraction document, isang dokumento na naglalaman ng pagbaliktad ni Rizal sa lahat ng kanyang opinyon laban sa simbahang Katoliko. Pirma nga ba talaga ni Rizal ang nasa dokumentong yun? Ano ba ang motibo niya? Bakit niya ginawa yun? Ako, naniniwala lang naman akong si Rizal ang gumawa ng retraction document na yun. At naniniwala ako na dahil kay Bracken kung bakit niya ginawa yun. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararapat pa ring isipin na si Rizal ay isang hamak na tao rin lang. Ano man ang itawag natin sa kanya, anumang paghuhusgang ibato natin, hindi na natin mapapalitan ang mga nagdaang panahon na siya ang kinikilalang pambansang bayani natin. Sino na ba nagtangkang tibagin ang estatwa niya sa Luneta Park?